Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayong mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng manonood, lahat nakikinig, wag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ulit Mag-usap Tayo, Vicky Osawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Malulutas kapag nag-usap tayo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Minasan konnichiwa. Anong ulam nyo? Matatapos na ba ang January 15 na inaabangan natin kung anong mangyayari ba talaga sa 14 days quarantine? Malilift up ba? O i-stop na? Ano ba talaga? Alam ko marami pong tumatawag sa amin at ako myself are very excited. Ano ba talaga? Pero siguro naman po bago mag-15, abangan po natin dahil kami po mismo ay ngayon ay nakikipag-communicate mismo. Nagtatanong mismo sa immigration sa Pilipinas na kaparis ng senior namin sa inyo last week na numero. Tawagan nyo lang po at alamin talaga kung ano mangyayari. Kaparis po mga nagpabook sa amin ng ticket, talagang waiting, standby. Dahil kung uuwi ka, may 2 weeks ka, gusto mo lang mag-stay ng 10 days, not enough. So, ibig sabihin, standby muna ang ticket pong mga in-order sa amin. Ika-cancel po natin yan kung halimbawa, hindi ka rin lang mag-i-stay ng a month. Diba? Kung mag-i-stay ka ng 1 month, good enough siguro, 2 weeks ka doon, and then 2 weeks with your family, pero minsan hindi kasya yung 2 weeks with the families Diba? Lalo na kung ilang taong ka nang hindi nakaka-uwi sa Pilipinas. Siyempre, excited ka a month, maski pa magkaroon ng ups and down na buhay, habang kasama mo sila. Iba pa rin yung pamilya, siyempre. Kaya mga kababayan ko, waiting lang tayo and let's hope and pray sa Panginoon na please, stop the virus. Number 1 po yan. Mawala ang virus na latest na very strong daw. Even here in Japan, can we just do it closer, manager? Yeah. Even here in Japan, nakita nyo naman, di ba? It's not really that nakala nila pinakakonti noon ng Japan, if I remember na nung time nang lumabas ang COVID ay konti lang ang level ng virus sa kanila, ang mga nagkakaroon ng hawa o nagkakasakit. Pero this time of the day, my God, 1,000! Kaya nga po nagkaroon sila ng emergency, state of emergency. Pero hindi naman ganun kahigpit compare last time ng state of emergency. May mga places lang po na kung saan-saan lang na mamaya po ay babanggitin natin. Babanggitin ng Mr. K. Mamaya po abangan nyo siya dahil lalabas po ang ating balita from Mr. K. So mga kababayan ko na nag-aabang, kaparis po ng isang kababayan natin nag-send sa atin na
ito po ang isang nakita niya at nabasa niya na isinare po sa atin. At ngayon po, hinihintay lang natin ang sagot from our co-workers sa Pilipinas dahil tinatawagan nila ang immigration kung ito ba ay totoo. Ang katanungan po, ang nakita po at nabasa ng ating kababayan na napakabait na isinare sa atin na magkakaroon pa rin ng 14 days but ang 14 days pwedeng makapasok maski Japanese passport basta pamilya. Pero, not sure, hindi pa sure po yan. Kaya ang mangyayari, kung halimbawa pong 14 days man, ang unang ano dyan is ma-stop. Siyempre, open na naman. Pwede na naman ang pamilya na pumasok, maski anong citizen pa, basta may kasamang kapamilya na Philippine passport. Isa po yan. And number 2 is, kung ang mangyayari ba is, may 14 days quarantine pa rin, pero pwede lang pumasok ang foreign passport na pamilya. Ano ba talaga ang totoo? Aalamin po natin yan at magla-live po ako sa sandaling nalaman ko ang katotohanan. And I do thank everyone talaga sa pagpapasalamat ko from my heart, from God at sa team ng Mag-usap Tayo na kayo po lahat ay nakatingin at nag-aabang ng aming mga magagandang balita na galing din po sa ating mga kababayan na nagbibigay ng magandang loob na ipaalam sa ating lahat ang mga nangyayari beforehand. Kasi po, hindi natin masasabi bigla na, ay, hindi ko alam yun, nasa airport na ako, biglang in-stop ako, hindi pwede palang kasama si hubby, o hindi pala pwede kasama si anak, or si anak ko ay biglang hindi pinasakay. Yung mga ganong mga pangyayari po ba so far dahil dito sa COVID na dumating, ay napakahirap i-accept. Kaya lang po talagang wala tayong magagawa dahil ayaw man po ng bansa natin na biglain na ganito. Talagang dumarating po pag lumalakas na ang sakit, ang virus, na bigla na lang makita nila ang kesa nila. Ang kwenta is napakarami na pala. Ganyan po mangyayari. Kaparis po in Australia, dahil nandun po yung isang anak natin, nagkwento rin po siya. Even in Australia, just a couple of days, not even a days ata po, biglang sabihin, lockdown. Biglang ila-lockdown din daw. Ganon din po raw kahigpit ang Australia. Kung mache-check nyo po, kasi po isang anak natin na nandun sa Australia, nagbigay po siya ng information na nagulat na lang sila biglang sabihin, close ngayon, lockdown, dahil mataas ang ang virus. Although compared to other country, maliit po ang taas ng COVID sa kanila. But still, napakaingat nila. Konting angat lang, sarado kagad. So mga kababayan ko, be patient. Kaya mamaya po, pakinggan nyo ang in-interview nating kababayan na ang gagawin ko po through phone, dahil hindi po natin naiayos yung editing nito, pero through phone, in live interview, magsasalita po siya. Napakaganda ng sinabi niya. And would you believe, isa po siya na umuwi ng Pilipinas noong 29 na talagang wow, kala natin hindi siya kasama, which is yun po ang aming very sad for me that evening na talagang natouch ako dahil hindi po kasama ang 29. Kaya lang po siguro sa sobrang lakas ng virus na dumating sa Pilipinas at biglaan dating ng mga tao, na-alert po ang Pilipinas, kaya that evening ay nagsarado kagad at nadala siya sa 14 days quarantine na supposed to be at 30. So yan po mga kababayan, mamaya abangan nyo po ang mga interview natin, ang mga balita natin, at kung meron po kayong mga katanungan, andito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Magbibigay po kami ng oras at pakikinggan ko pa at sasagutin ko po live sa abot ng aking makaya, basta alam ko po. Kung hindi ko alam, sorry po, talagang sasabihin ko, hindi ko po alam yan. Tandaan nyo po, hindi ako lawyer, hindi ako immigration, hindi rin po ako embassy. Ako po si Vicky Osawa, naglilingkod sa inyo through the share ng mga ating kababayan and through the knowledge na pag-aalam sa kung anong nangyayari dito sa mundo. Sinishare ko po yan, inaalam ko po yan sa abot ng aming makakaya. So, pangunawa po sa ating mga kababayan, kapari sa mga basher, thank you so much po. I understand your feeling and kung ano man po ang inyong gusto sabihin, please, kung pwede lang po sana, can you do it privately if you don't mind? Pero kung sa tingin nyo, you don't want to do it that way,
okay lang po sa atin. Basta I accept po yan. Bahala ang Panginoon, hindi natutulog ang Panginoon, siya ang sasagot sa ating mga kasagutan, sa ating mga katanungan. Di po ba? Kung meron tayong katanungan, tandaan po natin, kapares nga ulitin ko, yung mga basher, hindi lang po para sa mag-usap tayo na nakakita tayo ng mga basher, kasi po, ang unang isi-share ko sa inyo is, let them, hayaan nyo na. Kung ano yung ginawa niya sa Facebook, nag-post siya ng ganito, nagsalta siya ng ganito, wag na po natin i-bash, wag na natin i-basher sila. Kasi they're trying to share something nagbibigay sila ng effort na kahit papano meron tayong iba-ibang mapanood sa Facebook, sa YouTube. Let's stop the negative thinking po. Let's stop it. Kasi alam niyo po naman, kung ano yung ginawa mo, balik din sa'yo. Di po ba? At tandaan po natin, umiikot-ikot lang si karma. Huwag po natin gawin ang hindi maganda para hindi po dumating sa atin ang ganong sitwasyon din. So kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Yan po ang salita. At syempre papasok na tayo sa ating mga super friends. Syempre, ang gumawa ng kantang Mag-usap Tayo, ang super maestro, Mr. Benny Saturno. Ang kumanta naman po, Miss Ladine Rojas na mabait, sexy, at I miss you, babes. Yun nga sabi, I miss you, babe. Talaga, miss ko po sila kasi every time na magkasama kami that time ni Sir Benny at ni Miss Ladine sa bahay, talagang in the morning, marinig mo talaga siya, good morning, Vicky, good morning, Toru. Alam mo yung mga morning pa lang, may makikita ka ng smiling face, napaka-lucky time mo pala. Lucky day na talaga yon. Pero kung makikita mo, pagkagising mo, andun lang, nakaupo, nakatunganga, ni Honey Ho wala. Andyan naman sa mo, alam naman na bumaba ka o alam naman na dito ka. Basta nakaganyan lang, Ohayo gozaimasu. Sumara na jinsei no ichinichi desu yo. Machigai nai. Demo, in the morning, if you hear a word, good morning or Ohayo gozaimasu. Diba, napakasaya ng buhay. Parang nakita mo, ay, you're giving me a lucky charm for today. You're giving me the lucky life for today. Di po ba? That's very important, families. Not only families, even sa workplace. Di ba? May isi-share po ako sa inyo bago ko ang ating mga super friends. I remember nag-work po ako sa Kojo, sa factory ng gulayan ng McDonald's po kasi nag-araw-araw baito po tayo doon ng mga lettuce, napakaginaw na lugar. Meron pong isang doon, Eraisto, sabihin na natin nakakataas na pwesto na sa loob ng Kojo siya naglilid sa amin na Haponesa. Alam niyo po ba, na ako po kasi talagang, siguro meron akong talagang hobby na pag sa umaga talagang hanggat maaari gusto kong tumatawa, mag-greet ako, ganun, or either na talagang yung damdamin ko talagang from the bottom of my heart, masaya ako, especially when I wake up in the morning that I'm still alive. And that's very important. So I feel something na every time I go to work that time, ang ginagawa ko pag nakita ko siya, from the start na nag-work ako doon, I always say, Ohayo gozaimasu. Hindi po ako binabati. Parang sinangkaw suru. Nangka. Tada, kuridake. Ulo lang ang gumagalaw. May bibig naman siya. Alam niyo mo, niyayaan ko siya. Hanggang sa nakapagbasa ako ng libro, na pag ganung tao ang gawin mo, get closer. Get closer to her. So, naging closer po ako in a way ng ginawa ko. Magkakasalubong kami sa hagdan. Ohayo gozaimasu. Ganun lang po siya. Yung pangatlong beses ang ginawa ko po, talagang tumabi ako sa kanya. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. First time kong narinig po siyang nag-ohayo sa akin. And that's very good kasi from that moment, naging very akaroy siya. Naging akaroy siya in a way na nagigreet na siya. Ohayo gozaimasu. Nagsasalita na. Kaya yun po, don't give up. Pag may nakikita kayong someone na very sad person in the morning, greet them. Don't give up. Suplado naman, huwag ko nalang babatiin. No. I-greet nyo pa rin po. Greet them. Give them luck. If they cannot give you a good luck for today, share. Share your luck to them. Di po ba? Don't give up. Isa po yan. Na-share ko sa inyo na nagtatrabaho ako sa factory ng McDonald's ng mga gulayan. Ang ginaw doon. Anyway, yung pang aking masishare for today na tungkol sa mga experience ko na never give up. If you saw someone is sad, if you saw someone na medyo suplado, huwag niyong pansinin yung pagkasuplado niya. Pansinin niyo, ang damdamin niyo na give them a big
Smile. Smile. Smile na lang kasi distance na ngayon eh. Hindi na pwedeng hug. Distance na po. Ayan po. Ganyan po si Miss Ladine Rojas na nakasama ko sa bahay na talagang very smiley siya in the morning. Hindi nakakadal kasama siya kasi talagang yung smile niya. Kung checkin niyo po Ladine Rojas, talaga makita niyo sa YouTube yung smile niya. Pati pag kumakanta siya talaga full-hearted na ang feeling niya. Siya po ang kumanta na mag-usap tayo. At siyempre po ang ating mga besi-besi, ang mga super friend na nandyan po, Miss Jacqueline Jose, the super actress, my best friend. Sabi niya nga po, lagi ako nanonood sa'yo. Thank you, Jane. Thank you so much. At ang isa po pong ating sikat na super cook sa pagluluto, sa pag-aarte, nandyan na lahat si Miss Judy Ann Santos. At huwag niyo pong kalimutan ng ating super director na international na sikat, Direk Dante Brillante Mendoza. Nakita niyo po siya, sinabi niya na talagang for the longest time po ko sa Japan, yung mga experience ko, kung ano may share ko, itutulong ko po sa inyo. At napanood niyo po last week, di ba? Kumanta mismo dito si Miss... Anong pangalan po? Sige nga, bablanko yun. Kung talagang nanood kayo last week, anong pangalan niya? Andito po siya, super sikat na rin dito sa Japan. At marami po siya. Alam niyo po yung yung kantang, yung Ampanman? Mr. K. Ampanman, what else she sang? Marami po siyang kanta. And check her sa YouTube po. Miss, nasagot niyo na ba? Beverly Kaimen. Narinig niyo po last week, kung nanood kayo last week, na napakagandang boses na parang angel talaga yung katabi ko. At siya po ang ating lucky charm for this year. Miss Beverly Kaimen, ang mag-usap tayo. Nag-guest po siya rito. Narinig nyo naman ilang kanta ang ginawa niya. Even the happy birthday, nagkumanta rin siya. Maraming salamat sa iyo, Miss Beverly. And to all the besi-besi at ang mga superhero ng ating bansa. Siyempre, yung mga nabanggit ko po, maraming salamat po sa inyong lahat. At bago po natin simulan, remember, always bring obento to yourself. And what is it? Smile. Yan po ang ating super obento. Smile. Always smile. The best answer in the world is smile. Maski galit na siya, tumawa ka, sa tingin mo, magagalit pa kaya siya? Magalit siya kasi, ano kaya ang gagawin mo? Pag halimbawa, Rika, yung isang tao, galit ka, pero tawa ng tawa sa'yo, anong gagawin mo? Tatawa na rin ka, di ba? Alam nga naman magalit ka pa rin. Kapares nga po, halimbawa, nagkamali isang tao. Nag-sorry na sa'yo. Alam nga naman magalit ka pa, di ba? May galit ka pa rin. Of course, ando pa rin sa puso mo. Pero still, yung nag-sorry, gomenasay, ano mo siya, genay, sumimasen, yung mga ganang salita. Pero, kawari ko, tosta na no ni, jibu mo, wasa to janai kedo, demo, gomenasay mo iwanay to iriyon, ne? So, rega ka na, shiningen desyo. Sabi, shiningen nan desyo. Sumaranay jinsei nan desyo. Yun po ang sa aking pananaw. I don't know, with others, of course, they're different thinking. Different mind, different feeling, and different way of life. Di po ba? Para sa akin po, the best word is, kung sino man ang mali o tama, gomenasay is the best word. Isa po yan. And of course, I love you. Everyday po gamitin natin yan. Minsan nga po, binibilang ko na rin sarili ko, ilang beses ako nag-gomenasay sa isang araw. Kaya lang minsan sa hobby ko, hindi ako nag-gomenasay. Very bad, di ba? No, of course, I do say it gomenasay. Pag kami ng dalawa, joke. Anyway, yan po ang ating masasabi for the opening of the day. Maraming salamat po na nandiyan kay lahat. And would you believe, nagpapasalamat po ako sa ating mga followers. Honto, arigatou gozaimashita. 77,000 followers na po tayo. Maraming salamat po. At nagsasabi nga po yung iba, alam mo, naka 3.5 ka, dapat kumikita ka na yan. No, I only ask God for help to support us, to give us more information and share it to you. Hindi po kami nag-i-income pa, to be honest with you. Actually, I don't need to say this, but ang dami po kasi nagsasabi, binayaran lang yan, kaya nagsalita ng ganyan. Alam mo yung mga basher na gano'n, di ba? Tapos may nagsasabi, hindi, laki-laki mo na ng income mo sa YouTube, sa ganyan-ganyan. Hindi po ang income. Ang importante po sa inyong lingkod, sa aming mag-usap team, is yung pag-share sa kababayan natin, pag-aalam ng kaalaman at i-share sa inyo. Of course, we need income kasi everyday I cannot just sit here and
laging yun na lang ang suot ng damit. Kailangan bumili ako ng ibang damit. Kailangan bumili ako ng makeup ko. Kailangan to bayaran yung mga denki. Kaya po, little income, big heart. Yun lang po ang sa akin. We don't need a big income. Of course, if we were given by God a big income, we want to thankful. But we don't push ourselves to get income. We always ask God first. And it depends kung paano mo rin paniniwalaan ang bigay ng Panginoon. Number 1 po yan, prayer and obey. Okay po. Yan po ang ating masasabi ulit. At syempre, dito na tayo sa ating tagline. Ang ating tagline po, eto na. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin natin ang inyong mga problema na magkasama. At laging tatandaan, story Janay, hindi po kayo nag-iisa. Sa mga kababayan ko, alam ko na marami tayong iniisip ngayon, maraming ang utak natin na talaga bang ganito na, talaga bang ito ba ang balita, ano ba ang totoo, marami. But prayer lang po. Prayer is the best answer po sa mga confusion natin. And honesty. Honesty sa ating damdamin dahil tandaan niyo po, sa bawat pagsisinungaling natin, hindi kayo nagsisinungaling dun sa taong yun. Nagsisinungaling kayo, number 1, sa inyong sarili. Hindi po sa taong pinagsinungaling, sa husband nyo na pinagsinungaling, sa kapatid mo na hindi po. Sa sarili nyo po kayo nagsisinungaling. At alam natin na nakatitig sa atin, alam ng Panginoon, hindi natutulog ang Panginoon. Andyan siya. And you know what will happen to you if you do something bad. Di po ba? So mga kababayan ko, this time po, pakinggan natin ang buhay mo, hawak mo, na ginawa pa bagong version namin, Vicky Osawa, tungkol po kung ano ang ibig sabihin ng edukasyon sa ating buhay na pwedeng sumaya tayo. Panoorin po natin, Manager Onegaishimasu. Buhay mo, hawak mo. Onegaishimasu po. Ang pag-aaral ng edukasyon para sa masayang buhay. Ang simula ng pag-aaral ng kayamanan ay ang simula ng nagpag-aaral ng kalusugan. Ang simula ng espiritual na paghahanap at pag-aaral ay kung saan nagsisimula ang proseso ng himala at milagro. Ang normal na edukasyon ay gagawa sa iyo ng isang buhay na edukasyon sa sarili at magbibigay sa iyo ng isang kayamanan. Dapat nating malaman upang maakit natin ang lahat ng nais sa buhay. Ang libro ng kaalaman o edukasyon ay isa sa mahalagang parte ng ating buhay. Magbasa. Alamin ang tama at mali na masasabi po ng inyong lingkod na kung minsan mas matalino ang nakapagbasa kesa sa nakapag-aral. Kung ikaw bilang tao ay pupunta sa maling kalsada, maling pananaw, maling pakikipagkapwa-tao, ay walang pag-iisip na sundin ang utos ng Panginoon, hindi pa huli para magbago ng pananaw. Ang pagpapalipas ng isang pagkain kung kinakailangan ay hindi kabawasan. Subalit ang paglipas mo ng kailangan mong malaman galing sa libro na may dalang mahusay na regalo ng imahinasyon ng tao. Walang limitasyon o wakasan ang pagbabasa. Ang isip tulad ng paglilinis sa ating katawan, ang ating isip ay hindi makakaligtas sa anumang junk food. Lahat ng kailangan mo para sa iyong kabubuti, ang hinaharap mong tagumpay ay naisalulat na kung ano man ang iyong hinahanap. Ito ay available sa pagbabasa. Kung sa tingin mo at naisip mong alamin ang bagay na ito,
para sa ikagaganda ng buhay, kailangan mo lang gawin ay pumunta sa silid aklatan o maghanap ka sa internet. Hanapin, basahin, ilagay, idagdag sa iyong kaalaman na ang bawat pagsubok ng buhay ay maaring malaman kung ito ay iyong harapin o pag-aaralan. Ngunit para hulaan kung ano ang dapat nating gawin, kung minsan ang ilan sa mga salita nagsisimula sa mga sumusunod. Kamangmangan ay hindi bliss. Kamangmangan ay kahirapan. Kamangmangan ay devastation. Kamangmangan ay trahedya. Kamangmangan ay karamdaman. Lahat ng ito ay mula sa kamangmangan. Hindi tayo ignorant sa mga bagay-bagay dahil sa kulang na kaalaman lamang. Libro edukasyon para sa ating tinatanaw. Uulitin ko na ito ang pagbibigay sa atin ng isa pagsabak sa buhay kung ano ang dapat gawin at kung ano ang tama. Basahin, pag-aralan, alamin, at gamitin sa iyong sarili dahil buhay mo, hawak mo. Okay. Yan po, napanood ninyo ang Atarashi version po natin ng Buhay Mo, Hawak Mo. Please like and share po ang Buhay Mo, Hawak Mo dahil doon po inilalagay natin ang mga positibong pag-iisip. And from there po siguro magkakaroon tayo ng soda, ng private soda po na pwede nyo kaming magpa-appointment na gusto nyo pong i-share yung ganito or gusto nyo pong malaman yung ganito. Diyan po is more on private. Hindi po tayo mag-a-assist dyan ng mga visas, hindi tayo mag-a-assist ng ticketing, mag-a-assist po tayo ng damdamin natin kung paano natin masosolve ang feeling natin na minsan ay nagiging negatibo. Sa abot din po ng aming makakaya. Kung okay lang po sa inyo, andyan po ang Buhay Mo, Hawak Mo. Kung medyo nakukonfuse tayo sa ating sarili na anong ba talaga, ano ba ito, ganito, andyan po ang Buhay Mo, Hawak Mo. Sana po maging tulong yan, maging halimbawa ang bawat salita, ang bawat pananaw na isinusulat po namin dyan. At ang nagsulat po, syempre, ang inyong lingkod at tulong po ng Panginoon yan. Maraming salamat po and please like and share ang Buhay Mo, Hawak Mo. Okay po, ngayon, sa Shiburi tayo. Yes. Alam niyo po, marami na rin issue ngayon dito sa Japan, kapares po ng sinabi ko. May bago daw ngayon na balita. At alam niyo po ba, may bagong ayuda daw. Pero alamin po natin kay Mr. K kung ano yung 10 lapad na ayuda. Kaya ngayon po, isa-showcase ko na po sa inyo ang ating super newscaster na walang iba kundi si Mr. K. Ako na lang papalakpak. Yay! Yoroshiku onegaishimasu. Anak, pwede yung yung kabet. Sige. Okay. No, not this one, manager. Close yung camera niya. Yes. Ayan po si Mr. K. Sa Shiburi, Happy New Year. Sa kanya, yes. Pakipa. Kita niya naman. Sige, sa kanya. Ay, kita siya. Can we move that? Okay, Mr. K. I will not be in camera. Yes. Mr. K only will be in camera, but I will just speak in Tagalog. No? Okay. So, Dozo, it's your turn. Long time no Happy. see. Yes. Long time no see. Yes. Only 1 year. Yoroshiku onegaishimasu. Today, Tatoro News. The head manager. Atama. More. Yeah. Atama. Yes. Atama, kakoy na. Di ba ho? Modelong-modelo ang kanyang dating. Alam niyo, bilib ako sa kanya. Mamaya may healthy tip siya. Dozo, onegaishimasu. 最初のニュースですが、コロナで、入国制限が今すごい146のカントリーと地域が、入国制限になってます。
hindi po pwedeng makapasok ang 143 galing sa bansang 143 countries. Wow, ang dami naman niya para isabihin. Ano? はい。この入国してから2 weeks は、入国が、基本的には入国できなくて、滞在先で、ホテルとかに2週間はいてくださいということですね。自分の家ですよね。そうですね。で、移動するムーブする時もバスとかトレインとかは使わない。ファミリーの例えば車ですとか。ピックアップ、そういったもので、を利用してくださいという制限がかかってます今。これが非常に長い多分このコロナが終わるまででどのぐらいになるのかはちょっと予測がつかない感じですね。Bali po, still the same pa po mga kababayan ko kasi po meron din nagtatanong, wala na po bang hindi na po ba kailangan akong sundin ng husband ko pagbalik ko ng Japan? Kailangan pa rin po, wala pa po tayong transit, hindi pa po nakapaglabas ang Japan ng transit para sa mga galing sa ibang bansa na supposed to be gagawin nila pero na-cancel po ata yun. Kaya mga kababayan ko, yung mga uuwi po, meron pa rin pong 2 weeks quarantine dito sa Japan pero sa bahay nyo lang po. At isa pa po, sabi nga po ni Mr. K, kailangan pa rin pong may sumundo sa inyo pagpabalik kayo ng Japan. Hi. あとは入国した際にステイするアドレスですとかテレフォンナンバーとかは必ずところに届けてください。必ずチェックされますのでそれを記入してから入国してくださいということですね。Hi. Yun din po, same thing. Bali po ang pangyayari is yung address na ibinigay nyo, malamang po raw na kailangan isulat nyo lahat. Doon po kayo dapat mag-stay lang for 2 weeks. Hi. この情報に関しても逐次国が変わったりですとかやり方が変わったりしますので、来週また、何らかの形でお伝えできればまたニュースとして、皆さんにお知らせします。So mga kababayan ko, pipilitin pa rin po ni Mr. K, gagawa pa rin siya kung anong maibabalita niya tungkol sa ganito dahil hindi po natin alam kung magbabago o ang regulasyon din dito sa Japan. Kaya lang po, take the risk and remember, lagi po tayong nakaabang sa mga bali-balita mismo dito sa Japan kung ano talaga bago po natin gawin ang dapat natin gawin sa pagbiyahe o sa kung anumang bagay. Maghahanap pa rin po siya kung ano talaga dahil every now and then nagbabago po ang mga regulasyon dahil sa lumalalang coronavirus. Hi. 皆さんも不安でしたらインターネットとかで英語版もありますので、もし前だったらインターネットでチェックしていただければ一番分かりやすいかなと思います。Kung halimbawa pong gusto niyo pang malaman ng iba't ibang bagay, always check niyo po raw sa internet. はい、最初のニュースは以上です。Mr. K、国はどこの国がダメですか？韓国40まで言わなくてもいいけど、一応教えてください。アジアですと。Sa Asia po, ang hindi, goめんなさい。インドネシア、シンガポー、バングラデシュ、残念ながらフィリピン、ブルネオ、コリア、チャイナ。チャイナもついてるんで。入ってる？香港、マカオも含めたチャイナですね、今のところ。Okay. So mga kababayan ko, demo, これはあれでしょ？ちゃんとビザ持ってる人は入れるでしょ？そうですね。観光とかで急に来る方はやっぱり入れない可能性があります。ito po ay para sa mga turista lang. So, yung ban na country po, pero kung kayo po ay residente dito sa Japan at meron kayong residence card na talagang dito nakatira or working visa man kayo pero may residence card kayo dito, pwede po kayo makapasok
Hindi po kayo ban para hindi makapasok. Dahil kausap din po namin ng immigration mismo, lahat po ng mga residente ay pinapapasok. Hindi po yan kapares nung Marso ata, di po ba Marso ni Abril, hindi talaga nakapasok kahit may visa ka pa. Hi. はい。ということですね。はい。で、まあ2つ、あとは2つ目のニュースですが、Pangalawang balita naman po. 昨日これは発表があったんですが、 Kahapon lang po ito in-announce. 東京都にお住まい、住んでる方がさこれは Hay. Sa mga taga-Tokyo nakatira, mga naninirahan sa Tokyo. Hay, Japan. で今年の4月、から2 years、 2 years. お子さんが生まれたご家はい。庭には、10万円分の、Hay. Hay. Bali, ito po, sa mga naninirahan sa Tokyo. Sa mga naninirahan sa Tokyo, meron pong ayuda na ibibigay sa inyo. But, hindi po sa lahat. Ito po ay sa mga bagong silang. Mga bagong silang na bata na magsisimula ng April na isinilang ay magbibigay po ng 10 lapad. Hindi, hay. はい、 10万円です10ね。万円分はい。のキャッシュのではなくて、パンパスですとか、そうい okay. ったものはいをチョイスしてもらう、なんかインターネットでチョイスしてもらう形を取るらしいですね。 Oh, so ang mangyayari po, hindi kayo mabibigyan ng cash na 10 lapad, kundi ang mangyayari is pipili kayo online para sa gamit ng anak nyo. Pampazaki, tabi mo no, do naroon desu ka, kodomo no. 家事サービスとか育児用品、まあ、パンパスとか家事のヘルパーさんが来て家事をサービスしてくれるとか、それを10万円分相当、まだそういった部分では細かい、昨日の発表ですので細かい部分はこれからの発表になるかと思います。 So kahapon lang po ito inilabas, in-announce, pero yung mga maliliit na bagay, maliliit na usapin na kung ano-ano pa, ay hindi pa po klarado kung ano talaga ang totaling ibibigay na mga bagay-bagay para sa baby. Sa Tokyo lang po ito. Hay. 東京、これは東京都に限定されてます。 Sa Tokyo pa lang po ito. Hay. はい、これまた細かいことが分かり次第また随時お知らせしたいと思います。 Yakusoko desu ne, それは。 約束ですね。はい。 ちゃんとやらないとダメですよ。はい。約束したことはダメですよ。私たち待ってるよ、フィリピン人。ね。お願いしますね。厳しいですよ。はい、3番目お願いしはい、3番目。まはい。す。まあ何かと問題のある Uber Eats。 Opo. Narinig niyo po ba ang Uber Eats? Yung o-order kayo at i-deliver sa inyo, Uber. Dito sa Japan. Yes. バイシクルでBisikleta, nakabisikleta. してる中にもうこれは使う方はベトナム国籍なんですが、mga Vietnam din po, Vietnamese. オーバーステイですとか、パスポートを持ってなかったとか、っていうことで、各地で捕まってます。 Okay, mga kababayan ko, ang binabalita po ni Mr. K is tungkol sa Uber Eats. Uber Eats po, mag-order ka niyan, i-deliver sa inyo. Marami pong nahuli ng mga Vietnam na walang visa. Nagsaservice sila pero walang visa. Yung heater namin tumutunog. Yung ano po, wala pong mga visa, kaya nahuli pa. At yung iba naman po, nagsaservice, hindi dala ang passport. So yan po ang latest para sa Uber Eats, na karamihan ay Vietnam din ang mga nagdi-deliver na merong nahuling mga walang visa. Hay. まあやっぱり Uber Eats カンパニー側でもやっぱりチェックが多少甘かったという部分がありますので、これから厳しくそのパスポートですとか、身分証明書とかを厳しくチェックするという話が載ってます。 So, ang nangyari po kasi, syempre, kulang ang tao sa Japan, sabihin na natin, di po ba? So, yung company ng Uber Eats, hindi masyado nag-check ng mga residence card, ng mga visa, yung mga ganong bagay, hindi nila check kung sino po mag-apply. Kasi may kilala rin po akong kababayan natin na nag-Uber Eats siya, nakabisikleta sila.
Pero may mga bisa naman po itong kababayan natin. Isa po yan sa sideline ngayon, mga kababayan ko, pero nakakatakot, no? So yan po ang latest ni Mr. K, yung 3 balita ngayon. Can we put the camera to me? Okay. Thank you, Mr. K. Please stay there. So ang mga balita po ni Mr. K, kapares po ng unang-una, kung ano-anong bansa ang naban, pero, yes. Sige pa. Kita nyo naman kami, hand on hand, putol ang ulo, anak. Hindi, yun lang ang hawakan mo, yun lang. Yan lang, Hindi, ganunin mo, pakisuyo. Alam nyo kasi wala kami lang, parang, yan, sige. Yan. Alam nyo po talagang hand on hand kami rito kasi alam nyo nowadays, internet na lang, hindi mo na kailangan ng malaking studio, maraming tao. Ang importante, marami kang ang tao kung wala naman sa puso nila yung ginagawa nila. Para kipa, di mas maigi ng 3 lang kayo, 2 lang kayo, pero nasa puso naman ang pagsiservisyo. Di po ba? Yan po ang ating masasabi at yan ang news for today ni Mr. K tungkol sa overeat, tungkol sa mga bansang ban. Pero tandaan nyo po, yung may mga proper visa na nandito dito sa Japan, resident sa Japan, pwede po kayong pumasok. Hindi po nagkaroon ng state of emergency ay hindi na pwede. And also, Mr. K, about state of emergency, ima nanto ka, governor nga, yuta janay. Doko no basho dakke, ima, dame, Saitama to, Tokyo. はい、神奈川、東京、神奈川、埼玉、千葉。So, yan po. 4 つね。 4つですね。今のところ4つですね。 4 po na medyo sensitive sila ngayon. May oras na po, parang silang may curfew. So, ang mga establishmento hanggang alas 8 lang. Ito po ay Kanagawa, Saitama, Chiba, Tokyo. And Tokyo. Kaya po medyo may oras sila ngayon ng pag-work. And even as po napansin namin dito sa Yamanashi kasi yung po, nung hindi po ina-announce ang state of emergency, Yamanashi keko ipa-extemasyon, So, Demo, konaida, konkai no 3連休はもうほとんど来ないよね。少なかったですね。 Ganyan po ka-serious ang Japanese. Very good, talagang sumusunod sila, di ba? Na talagang pagalimbawang sinabi ng nakakataas na ganito tayo, ang percent talagang ang sunod nila sa gobyerno. Ang galing di po ba? And Mr. K, any healthy tips for today? Kenko. 健康ですか。はい、健康。まあ、ゲームやった場合はどうなるんですか？ちょっと行きましょうよ、ゲームのこと。Mr. K の問題だから。ちょっと。ゲームで行きましょう。自分で。How do you control? ごめんね。今の子供たちはゲームばっかりなの。それが Mr. K も入ってるの。入ってるの。そうです。やはり tinira naman 自 siya. 分でやる、30分だとか時間をもうこの時間ならこの時間しかやらない。あとは勉強するとか外で遊ぶのちょっと危ないかもしれないですけど勉強するですとかそういったものをゲームはもう自分の中で決めないとダメですね。1日30 minutes 1 oras だけ。 Sir, 30 minutes to isang oras chingaimasu. 30分はね、30 minutes. Isang oras は1時間ですよ。Tagalog やってるね。時間をはい。だらもう一晩中やってると次の日やっぱり寝不足できついですから、やっぱり学校行けなかったり、学校行くの嫌だとかっていう子がいるかもしれない。ね。そういうのはやっぱり時間を決めてください。そうです。親お父さんお母さんもここからここまでだよというふうに厳しく言わないといつまでもやってるかと思いますので。気持ちは何が楽しいんですか？ゲームって。私もこの年だってゲームなんかやってらんないけど、でも楽しいことあるともだからやってる。何が楽しいんですか、Mr. K？それはね。自分では自分では何が楽しいゲームばっかりじゃなくて私も寝る前に本読んだりゲームばっかりじゃないですから聞いてみますかマネージャーに本読んだりしてますのでストレスアウトレスには多少あるかもしれないですね。
Oh, ibig sabihin po raw, so Mr. K, stress ka. Stress. まあそれは人によります。 Anyway, lahat naman po tayo may stress every day. Hindi nawawala ang stress. Ja, so nga, healthy tips, game, ne? Konkai wa game. Ne? じゃあ分かりました。ありがとうございました。本当助かりました。いろいろ。私からYes. 雪のマラミスノーの国の方、 十分に気をつけて、屋根から落ちて亡くなった方も雪の中で、そういう方もいらっしゃいますので、十分に気をつけて、外歩く時も転ばないようにとか、十分に気をつけて。Yan po. Ne, honto abo na yun, ne. Totoo po yan. Mr. K, thank you so much. Arigatou gozaimashita. See you next week. Yeah. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Laking tulong sa atin. Yan. Yan po si Mr. K, ang ating super newscaster dito sa Mag-usap Tayo. Na talagang, nagbibigay talaga siya ng time na talagang chine-check niya ang balita. Although sabi niya nga ganun, i-check niya maya at isasabihin sa atin. Dahil minsan po gagawin natin siya magla-live, hindi ako. Ano sa inyo? Anyway, kasi po nanirahan siya sa Pilipinas for a couple of years. Kaya kahit pa paano, yung feeling natin bilang Pilipino ay nandyan sa kanya. Kaya nga po kanina sabi niya, 30 minutes, 1 hour, isang oras. So yung 30 minutes medyo nag-mix up siya doon. Pero napakaraming tulong po kasi at his age, nakita niyo naman mas diretso pa ang katawan kaysa sa akin. 70 anyos na po siya pero ang katawan niya, wow, very smart. Di po ba? Tsaka pag kumain siya talagang very little. Nung tinanong ko siya, sir, Mr. K, bakit hindi ka kumakain ng marami? Sabi niya kasi, pag marami kang kakainin, madali kang mamatay. Paano na lang ako? Wag naman. Masarap kumain in fairness. Lalo na pagpaksiw na bangus. Anyway, break na po tayo. Yan po ang ating mga balita galing kay Mr. K. And this time, pasok na po tayo sa ating mga super commercial. Onegaishimasu po!
makikita nyo, andito po kami sa Yamanashi, sa Hokutoshi. Kung makikita nyo po, ang tubig na galing dun ay ito po sa Diyos na ito na ginagawa namin. Ito po ay galing sa bundok dito po sa Hokutoshi. Dahil talagang makikita nyo ang yan. Patig ipopokus po natin ang tubig galing po dyan dito. Kaya wag nyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang immune system natin. Naubos ko. Ang sarap. Super. Yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegaishimasu. Yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice. Ayan po, ang mga commercial natin, tandaan nyo po, meron kaming ticketing, translation, at iba-iba pang service. So, kaya lang po, be patient kasi po, lalo na yung mga nagpapakuha ng mga documents sa Philippines, sa PSA, hindi po ganun kadali kumuha ngayon dahil alam nyo naman, nag-iingat, hindi basta bumabiyahe ang mga kasamahan natin sa Pilipinas. Siyempre po, nakakatakot, di ba? Kung pupunta ka, kukunin mo yun, papa-apostle kayo o magpapagawa ng mga kung anong, ng ilang documents sa Pilipinas na hindi makuha ng inyong pamilya, andyan po ang serbisyo namin. Pero be patient lang po kasi wag po nating madalian kasi hindi rin po ganong kadaling bumiyahe talaga sa mga lugar na dapat puntahan para makuha ang inyong mga dokumento. So, yun po ang ating serbisyo. Humingi po ako ng pangunawa sa inyo at kung minsan nagkakaroon ng error and everything, sana po be patient. Hindi po natin lahat gustong mangyari yung mga ganong bagay na tumatagal, nakakaroon ng error yung writing, yung typing, yung mga kung anong papeles. Paki po, be patient. Pero andito po ang aming serbisyo. Kailangan po natin patient to each other. Lalo na po ngayon, aaminin ko po ang nakakasadman, ang lingkod nyo po ay hindi basta kami nagkakaroon ng kasamahan dito sa aming team. Although nag-open heart po ako sa inyong mga kababayan, mga taga Yamanashi, kung sino po talaga ang willing tumulong at makishare at sumama sa aming team, open po ang mag-usap tayo team. But ang kailangan po namin is honesty to goodness. Ito po ba? Kailangan natin kasi po dito sa trabaho namin mag-usap tayo, ang private life ng mga kababayan natin ay ipinagkakatiwalang i-share sa ating mag-usap tayo. Hanggat maaari po ayaw naming ipinalalabas yan. Hanggat maaari po ang gusto naming makasama kung ano yung narinig niyang istorya ng ating kababayan na inilabas ng buong puso sa inyong lingkod, na narinig natin at nakita nyo yung file, itabi po natin yan hanggang sa libingan. Dahil alam natin na sa mundong ito, minsan hindi tayo basta nagtitiwala, lalo na kung ang pag-uusapan ang private life. Dahil marami po at madalas, yung private life mo, pag na-share mo, minsan nagiging pulutan sa mga kwentuhan. Kaya kung sino man po ang willing to join us sa Mag-Usap Tayo team, andito po open kami. Naghahanap po kami ng makakasama rito with open heart na naniniwala number 1 sa Panginoon at sumusunod sa utos ng Panginoon. Simple lang po ang aming rules dito, naniniwala, nananalangin at sumusunod. Yan po.
ang aming team. Mag-usap tayo, ay nangangailangan po kami ng kasamahan dito. Yoroshiko onegaishimasu po, dahil mas gusto pa po naming i-wider ang aming serbisyo. Kaya ngayon po, mga kababayan ko, I'll be honest with you, kung di man po namin nasasagot, natutunugan ng inyong mga gustong malaman, ipagpaumanhin nyo po dahil ang katawan namin ngayon ay 4 lamang. 4 lamang pero 2 po kami para sa Tagalog version na mga humingi ng tulong. Onegaishimasu po, please be understood po. Understand us. Onegaishimasu. At syempre, oh my God, o nga po, daldan na ako ng dal. Ito po ang aking natural, Victoria Natural Juice. Lately po, hindi ako naglalagay ng may sugar. Mas gusto ko ng maano talaga siya, maasim. Kasi namimiss ko ang mangga rin, Ang maganda po rito, actually, kaya nyong gumawa sa inyo dahil luya at lemon lang ito. Pero ang maganda po rito, yung tubig. Yung tubig po kasi ang number 1 sa atin, di ba? Para sa katawan natin, tayo ng tubig. Dito po, ang tubig namin ay galing mismo sa bundok. Sa bundok po mismo, galing ito, hinuhugot talaga. Dahil mismo po, ang iniinom namin tubig dito ay galing talaga sa natural na galing dito sa Yamanashi, sa Hokutoshi po ang tubig niya. Yung po ang difference niya. Kaya may mga special offer po kami ngayon. Actually, dati siya, ganitong kalaki. Ganitong kalaki, ang 3 piraso po is 5,800 ang special offer natin. Kasi po, ang isang piraso niya po is 2,900, tama? Baka mali ako 2,900 po. Kaya po ang ginawa, marami po kasi nag-request, pwede ba yung mas maliit na bottle kasi gusto ko bit-bit ko sa trabaho ko o kung saan man ako pupunta. Kaya po ito ang ginawa na natin. And syempre, gusto nyo munang i-try, nag-offer po kami ng 2 piraso lang, kapantay na rin po nitong isa, which is 2,900. Pera po ang Takyu Binday. At hindi po kami gumagawa ng marami. At ang order namin, 1 week after pa po i-deliver sa inyo. Kaya onegaishimasu po kung sino ang bili. Maganda po siya sa ating stomach. Actually, maganda sa stomach. Idedire-diretso nyo, medyo liliit ang ating stomach. Pero sa akin po yun, hiyang malay po natin sa katawan nyo, iba-iba tayo. Kaya lang, ang maire-recommenda ko po talaga sa kanya, ang ginagamit naming luya dito, ay mismo dito sa Yamanashi, at pati yung lemon niya po, dito sa Yamanashi. And, syempre, yung tubig niya po, ang most important. Onegaishimasu po. Thank you. Ayan, natapon ko. Okay po, ngayon naman po, alam ko na excited kayo na malaman ko ano talaga ang 14 days. Anong mangyayari sa iyo sa 14 days? At bakit ka mapapasama sa 14 days? At alin ang hindi kasama sa 14 days? At ito ba ay libre o may bayad? Mga katanungan na hindi natin alam hanggat di natin na-experience. So, ito po, magsasalita ang isang kababayan natin. Pakikinggan na lang po natin dito sa ating self. Naku, masarap po kasi ito, nakakadigay siya. Kasi yung niya, naku, ang sarap. Maski pa, kaya lang talagang, stomach, kailangan paliitin. Ewan ko ba kung kailan liliit ito. Pakinggan po natin, bubuksan ko po ang aking cellphone, gomenasai. Eto po. Iusod-usod ko po siya, para, eto na siya. Okay. 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 Ito po. Ang kababayan natin na nandun. Anong date yan? Bukas lalabas na po siya. Pakinggan po natin ang 14 days stay sa Batangas po sila. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Kasama natin ang isang kababayan na napasama siya sa 14 days quarantine sa Pilipinas. Oo. Okay. Okay na ano mo na yung ticket mo, February 15. Anong tawag? Kamusta naman kayo dyan? Eto, okay naman ang sa amin. Kung para sa amin, okay lang. Pero yung iba naman kasi, ang iba kasi, nakakawa sila din. Dahil, bakit? Sila yung siyapsi kami rito kasi lahat nandito naman. Oo. Hindi naman kami pinapapayaan. Simulat sa pag-aeroplano namin, hindi kami pinapayaan. Kahit na yung nag-arero pa, medyo mabagal. Pero lahat ng pag-assist. Yes, oo. Oo. Paano nangyari? Pagbaba mo ng eroplano, ando na kagad ang assistance nila sa Manila? Oo. Ando na ang nila,
di mo na kami pinababang 1 hour. Pag kami 4:30 plus mga Hapon. 4:48 yata. Oo. Oo, dahil 1:45 kami lumipad eh. Oo. Dahil yung nag-assess pa rin muna kung sino ang magbaback out kasi 14 days ng quarantine daw. Ay, hindi naman pwede mag-back out na eh. Pag ando doon na, wala ka namang magagawa na doon dahil naka-check-in na baga. Naka-ready na. Sabi namin, Oo. lang, kung ano na lang ma-adapt na namin, ay na lang ba? Kung anong ma-adapt na namin sa Pilipinas, Kamot. susunod lang sa road. Take the risk. Dahil wala naman mangyari, di ba? Yes. Sumunod lang ng sumunod. Wala namang masama kung sumunod sa rules ng ating Pilipinas. Oo. Dito sa Pilipinas. Oo. Ganun. Ano nalaman kung aral dito yung patience, love, Yes. at yan lang ang pinaghawakan ko. Sabi ko, marunong naman ang Diyos kung saan ako dadalhin. Kung ano, alam niya kung ano na mahina ang katawan ko. Yes. Katawan ko. Yung alam niya kung saan niya ako ilulugar pa. Ang ganda. I-guide niya. Oo. Mag-faith ka lang kay Lord. Na Yes. kung kailangan na i-guide ka, kailangan, talagang ang God is good always. Yes, totoo yan. Wala nang iba kundi ang Panginoon, totoo yan. Di ba ma'am, nung dumating kayo, swab test kayo mismo sa airport? Oo, pagkalabas namin ng airport, iba-ibang FW din, iba din ang non. Tayo, oo. Pero mga kasama namin halos 80% OFW. Talaga? So, tines kayo doon, nagbayad ba kayo? Hindi kami pinabayad. Piso, hindi kami pinabayad. After noon, May naka-ready na kami doon ng pagkain. Kukuha ka lang doon. Ready, tubig. Lahat. Ando na yung facilities ng mga passenger lahat doon. wow, ang galing naman. Magandang lakaran kasi kukuha ka doon din pa isa-isa. Kailangan kainin mo. Di ka kakain, kumain ka rin. Magbabiyahe pa tayo kung saan tayo dadalhin. It's kami. Nasa lubong sa amin. Oo, yung mga OFW sa ibang lugar. Pampanga daw dinala or nasa Subic or ano. Pero pinauwi daw ang rinig namin, papauwiin daw kada ang OFW kasi ano naman yung halos galing naman ng Saudi yung iba. Yung naman kagaya ng affected na UK, yung Japan. Yes. So yung iba pinauwi yata sila eh. Ibig sabihin, yung ban na country lang ang talagang 14 days, no? Oo. Kaya nga, sumunod ka lang kung ano. Napuputol. Maganda. Ay, kami din, open naman kami. Kaya lang, may line kung saan ang gana na maglakad. Sana. Ay, susunod ka rin. Wala. Talagang totally walang bayad. Totally walang bayad, zero. Ngayon, pag uwi, February, kung maaga ka pang makikipag-deal sa Red Cross sa Mandaluyong, ay morning flight kasi ako Mandaluyong daw eh. Ang BCG, afternoon flight. Morning flight ako ng Philippine Airlines 7:30. Pasensya na po kayo kasi talagang ang internet sa Pilipinas napuputol-putol kaya iniusod ko po. Yes, tiyagaan, oo. Tsaka tama yung paniniwala sa Panginoon, number 1. Putol na naman. Yes. Ano nang ginagawa nyo everyday? Sa umaga, at syempre, Tayo ng pagkain or maglakad-lakad or magsasariling gimmick, mag-ano kami. Talaga. May sariling gimmick. Tama ka doon. May karaoke.
May karaoke pa sila. Ang galing, ano? Lalagyan ka namin ng binilagaan nila ako ng luya. Nilagaan ako nila ng... Ay, na-break na naman po. Pasensya na. Oo, kasi maraming nag-aalala. Sabi ko, take the risk na lang. Total, gobyerno naman natin, di ba? Pero yung pala kapares ng sinabi niyo po, talagang, kumbaga sa sumunod na lang tayo, which is, ang ganda naman ng treatment, ang ganda ng pag-aalaga, di ba? Hindi ka pababayaan basta sumunod ka. Huwag ka lang magre-reklamo dahil lahat naman pagod eh. Protocol mo pagod din. Lahat DOH pagod din. Lahat naman, yuriyo ko lang ba? Yung makisama ka na rin. Walang sisimat. Tawa pa rin kami kahit nagutom. Kahit tawa pa rin. Yun. Eh yung pagkain, pwede kayong bumili ng pagkain sa labas. Magpabili. Pwede magpabili pero pwede na rin sa loob eh. Kanong kailan, ang sarap-sarap ng kakain namin. Sinigang laba. Ang sarap. Pasensya na po talaga inasal natin kasi talagang napuputol natin eh. Yung distance nyo, paano? Sa May Pilipinas. social distance kayo? Siyempre, andyan pa rin ang social distance. Pag-usap, medyo malayo, ganyan. Yun lang. Ingat lang talaga tayo. Ingat lang, Di mo alam kung sino kahit negative na, kung sino ang may may dala na sakit, di ba? Oo. Miss? Ako sa sarili ko, ako may sakit sa puso, may hika, may ako, may maintenance ako sa puso, may maintenance ako sa hika, may maintenance pa ako sa mga kaya lang lahat na dinala ko, yung sa pain, sa lagnat, yung sa sa ngayon siya na sa blood ko, inunom ko siyang regular, di naman ako na okay naman, ito naman, malakas. Salamat sa Diyos talaga. Kasi ang welcome sa'yo kung di ba? Yun ang good. Yung sabi ko, kaya yung iba, yung supla-suplada, hindi uso ngayon. Hindi uso yun. Yan po ang ating kababayan na nagsasabi na talagang ang 14 days so far sa kanya po ay talagang libre. Wala siyang binabayaran. At ngayon po ay 11, January 11, lalabas na po siya tomorrow. Tomorrow po lalabas ang ating kababayan na nung una talaga pressure na pressure siya. But then after that, nakita niya ang pagkikare ng gobyerno natin sa kanila, ang pag-aalaga sa kanya. And would you believe? Nilulutuan siya ng para sa sakit niya dahil sinisipon-sipon siya. And para po sa kanya, the place is beautiful, maganda. Hindi na, kasi kung if you look at the place, sabihin na natin na, the way you look at it, it's an old house, it's an old hotel, marumi ang CR, siguro po, totoo yan. But still, let's look at it as beautiful. Kasi, siyempre po kung anong makakaya ng gobyerno. Di po ba? Kaya tama po yung ginawa niya, faith and patient. Kailangan po pasensya. And come what may, kung anong bigay ng gobyerno, kung anong na-serve sa inyo, kung ano yung pinuwestuhan nyo, let's keep on smiling. Let's say thank you. Kasi isipin natin, 14 days staying and for free, hindi po simple ang gastos na yan. Hindi po ba? Kapares pa po nang nasabi ko, kung gastos natin sa sarili, ay naku Diyos ko, hindi naman ganun kadaling kumita ng pera dito sa Japan and even in other country. Di po ba? And that the most is yung time. Yung time na 14 days na you were supposed to be with the family. Hindi kakayanin dahil ang protocol ay naging ganon. Kaya be patient na lang po. So, sa mga kababayan kung uuwi ng Pilipinas, bukas, ngayon, o kung kailan man hanggang bago mag-15, kung anong maging sagot ng gobyerno, be patient and keep smiling. And say thank you to whatever na pinagkaloob. Yun na lang po. Para po hindi tayo, I remember, sumakay ako before ng Cebu Pacific, that was a long years ago, ilang taon na po yun, I saw people na nagpapanik kasi hindi na flight, nag-cancel yung flight, ganun ganito. Yung mga ganung biglang bagay,
they don't expect it. Even the airline, di po ba? They don't expect it na hindi lumipad kasi it's an income, it's a business. And suddenly, nag-cancel. And some people are really shouting, are really mad. And then, the kids were surprised na yung mga elder people ay nagtatatala. It's no good, people. So, for me, I understand the feeling, nakakalalo na kung meron kang something very important na kailangan ka umuwi, kaya ka nga uuwi, biglang kinancel. So, expect na lang po natin kung may darating na mga ganong bagay, just calm down. Calm down po tayo. And think positive. The most important is positive. Ipositibo natin po ang pag-iisip. Maybe kaya hindi ako nakabiyahe, kaya siguro kumansal to, merong hindi maganda. Think about it. And I'm sure it's gonna refresh your mind, your heart, and everything. Positive thinking lang po. I know it's gonna be hard to do that every now and then. If you think na hindi nyo po kayang magpositibo, isarado nyo ang mata at manalangin sa Panginoon. Yan po ang ating masasabi at ngayon po dito na tayo sa mga Q&A. Hindi na po tayo mag-commercial, magkakaroon po tayo ng questions sa ating mga kababayan mamaya. For the meantime, ito po ang ilang katanungan na dapat kong sagutin. Ito po ang unang katanungan. Totoo po bang hindi na kailangan kumuha ng form for swab test sa Japan Embassy bago bumalik ng Japan? Yes, hindi na po kailangan. Kasi nung una pong lumabas yan ng swab test, na pabalik dito Japan, nag-request na kailangan kumuha sa embassy. Now po, hindi na. Pwede na po yung kung saan kayo magpa-swab test, kung ano yung form na binigay sa inyo ng doktor, yung time, yung doctor's name, signature, etc., etc., pwede na po yan. Hindi na po kailangan pumunta sa Japan Embassy just to get the form. You don't need that po. Ito naman ang pangalawang katanungan. Ano-ano po ang klase ng life insurance dito sa Japan na hindi ka mahalan? Oh yes, na-share ko po before yung isang kababayan natin at isinare po ito ng ating ate Presi, na nagbigay siya ng share ng isang kababayan natin nung pumanaw ay because of no insurance ay ganito na lang naging burol. Kaya po na-share natin, nagkaroon ng Mr. K, what is the Hoken? Reso naging ko na Hoken nandake. Hoken. Seme-Hoken. Kuni no Seme-Hoken. 2,500 円払ってるじゃん。県民共済po. Ang Kenmin Kyosai po ay ganito yan. Ang bawat halimbawa gusto nyo, ang isa po kasi, depende ho ata sa edad yan. 2,500 yen. 2,500 yan po ang isang buwan. Ang isang buwan niya. Kasi compare sa life insurance ng iba na malalaki, depende sa edad mo, minsan 3 lapad, 2 pa, may masyadong mabigat na yon. Ito pong life insurance na ito, ay tinatawag ng Kenmin Kyosai? Kenmin Kyosai. Kenmin Kyosai po, pwede nyo po yung itanong mismo sa ginko na malapit sa inyo. Kasi po ang rules niyan, ganito. Kung saan po kayo nakatira, yung Kenmin Kyosai na yon, meron pong naka-assign na bangko na doon kayo magbabayad. At doon po kailangan yung bangkong yun, may account kayo doon, at doon po ikakaltas lagi ang bayad nyo. Hindi po kayo magpupurikomi maya't maya, kailangan po may account kayo doon sa bangkong yun. At sisiguraduhin na may pera lagi kada tatanggalin. Yun po yung isang life insurance na ma-share ko sa inyo dahil ang 2,500 yen, hakumang po ata yan. Hakumang desyon, 100 so kung ano mangyari sa atin, syempre everyday hindi natin alam kung ano mangyayari sa buhay natin, so maigi na pong meron yun, which is 2,500. Kung halimbawa gusto yung dalawa, magiging nihakumang po yun kung ano man mangyari sa atin, syempre sa burol, etc., may panggastos, di po ba? At meron din po siya tungkol sa mga sakit-sakit at aksidente. Pwede nyo pong tanungin mismo yan sa lugar nyo kung saang bangko. And another thing, meron din po tayo ditong mga insurance naman sa mga nagmamaneho, dahil marami na pong nagmamaneho, dalawa naman po ang insurance ng sasakyan. Di po ba? Kaya yun po ang ani natin, alamin lahat ang mga karapatan pag halimbawa sa iba-ibang klase ng insurance. Dahil hindi po ganung kamura ang iba. Yan po yung Kenmin Kyosai na insurance, life insurance po yan. Ito naman po ang pangatlong katanungan. Ang kasama po ba sa 14 days quarantine ay yung ban na bansa lamang o buong mundo? Oh,
No, hindi po buong mundo. Yung banned lang na bansa. Sa pagkakaalam ko po, nasa 30 countries na ang naban ngayon hanggang 15. Hindi po buong mundo. Kaya po yung sinasabi nila, ay hindi, ba't ako umuwi? 2 days lang o 1 day lang, hindi naman ako inilagay sa 14 days. Hindi totoo yan, ganito. Yung po ay yung mga galing sa bansang hindi kasamang naban. So yung po mga kababayan ko, ang masasabi ko sa katanungang ito ng isang kababayan natin, hindi po lahat kasama. Kung galing po kayo sa bansa na hindi naman ban na sa Pilipinas, ay hindi po kayo kasama sa 14 days quarantine. Okay po. Ngayon kukuha po tayo ng katanungan sa ating mga kababayan. Yes, Miss Rica, anong unang katanungan? Unang katanungan po, galing po kay Miss Minerva Gatbunton. Hello! Kamusta ka na? Hi, Miss Minerva. Kamusta na? Sabi niya po, ma'am, pwede po bang magtanong kung kailan po ba pwede maging apelido ng hapon ng anak ko kahit kasal na sila pero hindi pa rin po siya apelido ng hapon? Sa embassy po ba ito aayusin o sa City Hall? Salamat po sa sagot. Ma'am, ganito po yan, yung passport po, kung mapapalitan nyo ng pangalan ng Japanese, which I understand kasi po, si Miss Minerva, isa po sa mga kaibigan natin yan, dito sa Mag-usap Tayo, na talagang very supportive, very, very supportive. And as I understood tungkol doon sa anak niya na nagpakasal sa Japanese, pwede po yan, ang importante lang po is yung palitan yung passport. Kasi po, nung kinasal yan, nasa Kusikitohang na yung family name niya, di ba? And then, para po magamit niya ang family name ng husband niya, magpapalit po kayo ng magpa-amend. Pwede pong ipa-amend or either yung passport niyo po, pwede niyo po itanong sa embassy na palitan na talaga ng pangalan ng Japanese. So, yung from the main ng, ng passport, pwede niyong i-request sa embahada po yan. Or either, doon po sa loob no, pwede niyo nang pa-amend para po lahat ng mga insurance niya rito, na mga documents niya, ay pwedeng maging ganun na ang pangalan niya. Yun po yun. But still, tawag din po kayo sa embahada. Number 1 po sasagot dyan, embahada natin. Yes. Anong pangalan? Pangalawang katanungan po, galing po kay Joanny Maeda. Joanny Maeda, hello! Kamusta? Hello, Ma'am Vicky. Kailan po kaya pwedeng makapasok ng Japan ang tourist visa po? Salamat po. Naku, totoo ka dyan. Kasi ang pamilya ko waiting na lang. Kailangan ko silang mapapunta rito. Gusto ko na magpapunta ng pamilya. Yes, hindi pa po. Supposed to be, nagsabi ang Japan na this 2021 na mga Marso. Pero para pong dahil po sa init ng variant virus na dumating na naman, hindi pa po natin, hindi na naman po nagkakaroon ng issue tungkol dyan na magpapasok. Pero ang pinag-uusapan pa ang Olympic ay gagawin nila. And I'm sure for tourist visa, it's gonna be soon. I do hope, basta matapos ang virus po. Yes. Pangatlong katanungan po, galing po kay Sam Conducto Jimena. Hi, Mr. Sam. Hi po, Ma'am Vicky. Hello. Ask ko lang, kung sure na kaya hanggang January 15 lang ang 2 weeks quarantine. Yes, Ma'am. Pinakancel ko po kasi ang uwi ko nung January 6. Pinamove ko na lang po ng March. Siguro naman po okay na sa March. Yes, we do hope and pray for that na Iha, sana mag-okay na yan. Malalaman po natin yan siguro a couple of days ngayon kasi ngayon 11, 12. Siguro po meron na tayong makukuha ng mga issue at maitatanong sa immigration mismo na kung ano talaga mangyayari dahil may mga standby din po tayong mga kababayan na pauwi ng Pilipinas na pag 16, lipad kagad sila maski daw 1 day lang. Anyway, sana po, hindi pa po natin sure ma'am, hindi pa po, pero ibabalita ko po, ibablog ko po yan. Abangan nyo lang po ang aming live lagi na pabigla-bigla. Minsan basta nakakuha tayo ng issue na totoo at na-share sa atin ng ating kababayan, i-share po natin yan. So I do hope mga kababayan ko, kung meron po kayong kaalaman at your own experience, please do share with us para po ma-share natin sa ating mga kababayan na yung mga risky na bagay ay mapag-ingatan nila. Onegaishimasu po. Hindi pa po natin alam, ma'am. Sorry po. Yes. May extra pa po tayong isang tanong. Pang-apat na katanungan po, galing po kay Flora Buktolan Gumasing. Flora Buktolan Gumasing. Hello po. Ma'am, 1 year na ako sa February. Pwede po kaya ako maka-extend? Anong status po ng visa nyo?
Depende po sa status ng visa yan kung magwa 1 year na kayo. Depende po kung anong status meron kayo. Long-term visa, working visa, or I don't know kung tourist visa. Kasi marami rin pong ilang kababayan natin na mga na-stranded dito sa Japan na tourist visa ay naka 1 year na rin yung iba. Di po ba? Kaya minsan naboboring na rin sila. Pero nowadays, ibahin ko po usapan ang tourist visa na na-stranded dito. Pwede po kayo mag-apply ng working permit. Parang permit lang po to work 28 hours in 1 week. So yun po, hindi pa po natin alam kung anong klaseng visa kayo, doon po namin masasagot yan. Pasensya na po. And mga kababayan ko, maybe for this week, hindi po tayo masyado makakasagot dahil meron po tayong something important na dapat gawin sa pamilya. Baka po itong week na to ay wala akong masyadong sagot, pero andyan po ang vlog ko. Yung mga sagot po, mga tanungan nyo, mga request nyo po, ay hindi muna po masasagutan ng inyong lingkod, Vicky Osawa, at ng team. Mag-usap tayo dahil meron pong isang something important na hindi ko po masasabi. Pasensya na. Yan po ang ating for today at maraming salamat po. Abangan po natin ang A15, a big day. A15, ano ba talaga ang totoo? Gambarimasyo, keep praying and don't stop asking God for na mangyari na ang mga gusto natin mangyari. At po, siyempre po, hindi nawawalang ating quote of the day. Ito po ang quote of the day. Gawa po ng inyong lingkod. Hindi mo pwedeng ihambing ang iyong nakaraan sa kapwa-tao. Pwede mo itong ikwento nang hindi sila kailangan sumunod sa yapak mo. Kasi po, ang buhay natin, hindi ko mo sabihin na natin, ay, kasal din ako sa hapon, ikaw din kasal sa hapon. Hindi po pwedeng pare-pareho yan. Sa pag-apply ng visa, minsan, bakit ikaw na-extend? Ako hindi na-extend, pareho naman tayo mag-asawa pa. Siyempre po, iba ang nagiging buhay niya doon, iba nagiging papeles ng husband niya, and so with you, hindi po, parang ganun po ang gusto kong sabihin sa inyo. Na hindi mo pwedeng ihambing ang buhay mo sa buhay ng iba. Pwedeng yan, ikwento mo, pero hindi pwedeng na nasabi mo sa kanya, ay sundan ang yapak mo. Yan po ang ating quote of the day, na ulitin ko, hindi mo pwedeng ihambing ang iyong nakaraan sa kapwa-tao. Pwede mo itong ikwento na hindi sila kailangan sumunod sa yapak mo. Yoroshiku ani guys po, sana po nakatulong ito. Maski konting oras lang po sa ating mga kababayan, nakapagbigay tayo ng saya. And so with you, sa inyo pong mga suporta, kaya kami nandito hanggang ngayon. Maraming salamat po. And for my last word, syempre po, huwag niyong kalimutan ang aming non-profit organization na ang inyong pong mga suporta sa amin ay certain percentage sa ibinibigay natin sa ating mga kababayan. And for this year, meron po tayong ibibigay na 6 na lapad para ipimigay sa Pilipinas. Baka hindi po makauwi ang inyong lingkod dahil alam niyo naman bawal pa umuwi. Kaya po ano po natin siguro po simulan natin yan sa Marso sa Pilipinas kung okay na, pero hindi na po raw pwede, kailangan kasi distance. Last year po nakapagbigay tayo ng 700 katao at 150 na kabataan para sa ating gift ng non-profit organization. And this time, 6 na lapad po gagastusin natin para sa pamimigay ng a little things with love na mga bigas, delata at mga chichirya para sa mga kabataan. Maraming salamat po sa inyong lahat at remember, ang bawat utos ng Panginoon pag sinunod natin, tandaan natin meron tayong sayang buhay na darating. Hindi lang ang yaman ang magdadala sa atin dito. Ang katahimikan, ang kasayan at ang pagmamahal sa kapwa at sa ating pamilya. Maraming salamat po. And for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Thank you. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa.
Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsusunod